ta maglangan. So I hope na ay Bible ang matag-usa. So isa sa daw ang Bible daw ano ba. Kaya wala ko nagbutang o mga verses diri sa PowerPoint. So dili mo sig tan-aw diri sa PowerPoint. So ang inyong tan-aw diri sa PowerPoint asa siya nga verse. Ana. Kaya para naay Bible ba kay Bible Baptist mo kada. Yawa kay Bible unsa man ta Baptist ra ka di ka Bible Baptist. So what the Bible says man ta, so diri ta mo open gyud sa Bible. So I hope na atay personal Bible gyud. I hope matag-usa nato nga mabasa gyud ta sa pulong sa Ginoo every morning. Kaya again, may bunta sa tanan. Open your Bible sa Nehemiah chapter 1. Okay, atong basahon. Verse 1 to 3. Okay na na? Okay, ready, go. The words of Nehemiah, the son of Hachaliah, and it came to pass in the Mount Chislew, in the 20th year, as I was in Shoshan the palace. Verse 2. That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. 3. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in province are in great affliction and great reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. So may God bless His word. Malingkod. So diri nakita na to, I think kapila na ako giwali siguro ang Nehemiah, paborito na ako Nehemiah. So mo na gi-deal sa Ginoo sa Nehemiah chapter 1 verse 1 to 3. So diri ta magtuig-tuig sa Nehemiah. So makita na to diri kung moingon ta og Book of Nehemiah, unsa ang maunahuna din nato? Rebuilding the wall. Makita na to diha nga naay si Sambalat ug Tobaya. Kung imong tubayan, matubaya jud kagid. Ang mahitabo nimo is dili gid mahuman ang wall. Instead of rebuilding the wall, mangulit ta, retreat ta. Kapuya ani Sambalat ug Tobaya magsigig sakit na to nga maayo ang atong tinguha. Karong 2026, kumusta man ang atong wall? Nag-rebuilding ba ta? Or na-rebuilding na ta? Or wala na tayo? Kapuya, aning wall na ko eh. Unsay mga wall na to sa atong kinabuhi? Makita na lang. Unsay definition sa wall? Unsa man ang wall? Kung wala ni wall dere, or wala tay protection. Wala tay na dito ka define ba kung sa part ni siya diri or part ni siya diri dapita. Sa good ni siya nga part or sa bad ni siya nga part. Tungod sa wall, makita na to ang wall is mo define siya asa ka nga side. Ikaw ba ang tag-iya or ikaw ang kawatan? Ang wall nag-define na siya nga naay panimalay. Uy, naay gina nagpuyo. Panimalay gina kanayway wall. Haligi, naay makuan po nato diha sa gate pod nung naa siya gate lang siya wa siya wall unsay pulo sa gate. Makaagi-agi. Muagi po man to sa gate ngani magianan diri pikas. No, ang wall makuan po nato nga ang wall is security. Sakto gingan ni Ma'am Faith. Makuha na to ang safety na to diya ug ang privacy na to. Kay kung mag-ilis ka diya nga way wall, unsa mura kang sikuan. Ay na lang. So sa Nehemiah chapter 1, so book of Nehemiah makita na to diri na si Nehemiah niingon siya nga nagpaila-ila gid si Nehemiah nga naay ning adto niya nga si Hanani, one of his brethren, nga niingon niya ang wall sa Jerusalem na broken down. So need siya nga i-rebuild. Kaya nga naman kung walay wall ang Jerusalem, unsa na lang ang mga tao dito. Kaya kung makaingon ta diri nga naay dakong luna diri sa Lapu-Lapu, makaingon ta nga nindot kaayo, kanang plain kaayo. Ya, naday tao dayon magtukod-tukod, magbalay-balay kunuhay, magstampay-stampay pauna dito, murag nindot. Kuan lang diri da. Tokoran diri da. Pagkuha ta, payag-payag sa lang or kanang trapal sa lang, yana, higot-higot sa lang sa trapal, hantod na nay bongbong, hantod na nay kuan. Makuha na to, mupuyo usa ka tawo,
naay bukuan na pod laing tao na pod hantod may mo ng community hinuon. So makita na to nga kung ang Jerusalem wala siya wall, bisan kinsa na lang ang musulod. Bisan kinsa na lang ang mutukod nga dili iya sa Ginoo. Dili man gay maproteksyonan ang naay protection. Makuan kay nato nga naay musod mangani, how much more kung walay protection mo na gingon diri sa verse number 3. Nakita na to nga sa verse number 1 pasana, the words of Nehemiah the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislew in the 28th year as I was in Shoshan the palace. So ang kahimtang ni Nehemiah naa sa haruhay gyud, kay naa siya sa palace. Unsa kay trabaho niya sa palace? Kuan ba siya, tigmap ba siya dito, or silig ba siya dito, or usa siya ka servant nga ulipon nga servant nga yano-yano lang. Pero ato mahibawan karon, I think na mo idea lang pod. So that Hanani, one of my brethren, came, and he and certain man of Judah. So taga kuan Jerusalem. Kita na to taga Israel. And I asked them concerning the Jews that had escaped, because gipang captive man ni sila, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So sila ang nabilin sa mga gipang captive. And they said unto me, so niadto gid sila kang Nehemiah dito sa Shoshan Palace. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction. Okay ra to affliction ra. Pero ang giingon diri, great affliction, so gisakit gid sila ayo. So kung wala kay sila hutdi o pagkaon, wala sila hutdi o kaptangan, kundi gipangbuli pagid sila. Mo na naitabo nila. And reproach, di ka lang affliction, ug reproach pagid kalisod. Gipang yaga-yaga sila ito, and the wall, kani mo na tong kuan ron, the wall of Jerusalem also is broken down. So kung gi-captive na ta, nya naa tay broken wall, naa pag umaabot nga mga affliction o mga reproach nga maabot. Because the wall of Jerusalem is broken down. And the gates thereof are burned with fire. So dili na gid siya mabuild kay ang gate dapat mangita na po kang laing kahoy nga dagko ana. Laing metal na pod nga dapat lanayon para mahimong pundasyon or mahimong frame niya sa gate. So naitabuan ni ang wall sa Jerusalem is dili na sila kadepende. Kay kung naay gate, naay dagko kay mga paril, dako kay mga wall. So makaduwa-duwa kita diha sa sod, no? Wa tay pakiunsa sa gawas, pero ang Jerusalem dili na sila ka-worship sa Ginoo. Dili na sila makaingon nga pareha sa mga Israelites gikan sa Egypt. Nanggawas gid sila sa Egypt kay ang concern nila kay dili sila ka-worship sa Ginoo. Pero sa dihang ni gawas sila, naka-worship sila sa Ginoo. Do naay mga naghimo pa sila golden calf, so ilahan na po to. Pero ang concern gid nila is pag-worship gid diha sa Ginoo. So kung naay ni wall ang Jerusalem, di ta makaptive, maka-focus ta sa pag-worship diha sa Ginoo. So building the wall, unsa man nato? Giunsa man ni Nehemiah, I hope na ita makatuna na ni ron nga giunsa ni Nehemiah pag-build ang wall. So building the wall karong 2026, I hope nag-build gihapon ta. Kung wala na ka nag-build ron, I hope ma-encourage ka nga imong i-build og balik ang imong wall karong 2026. So number 1, building the wall. Si Nehemiah iyang gi-build ang wall of Jerusalem with love. Mao gina ang usa pinaka dapat daan nato ang gugma. Ayon naman kung bisan unsa kalisod ang atong buhaton, pero kung naay gugma atong mabuhat. Naay gugma nga ang gugma dili siya ma-explain. Naay gina ang kanang gugma dili siya ma-explain gyud nganong imong mabuhat ang imposible nga butang. Mao na ang gugma nga ang author sa gugma mao ang Ginoo. Ang Ginoo mao ay nagtawag ni Nehemiah. So tungod sa gugma,
Verse number 4. Ang say indication na ni nga naa bagid kay gugma si Nehemiah no tanan to. Sa verse number 4 sa chapter 1. And it came to pass, so daghan to mga verse atong basahan no. So it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Kung ikaw wala kay gugma. Tanawa? Unsay gibuhat niya, ni sat down, ning hilak, ning hagulhol, and mourned certain days. Kay kung wa siya gugma ni, unsay pakin ako nila. Kayahay na ako dire. Na ako sa Social Palace, palasyo ni, akong gipuyan. Kung sila nagkalisod sila to, so what? Pero naama siya gugma. Gilein sa Ginoo sa iyang kasing-kasing ang gugma. So ning gihilak si Nehemiah, wala kay lang ning hilak, wa siya ning kaon. Nagampo siya before the God of heaven. So tinuod nga Ginoo ang iyang i-worship. Si Nehemiah is Hudiyo. Ning adto siya sa mga tao nga gipang-captive ka mga kusbaot panyugnaw nga ari mo diri. Kaluoy ba ninyo? Panguli mo dito Pero tungod sa gugma ni Nehemiah. Imo na si Nehemiah pila nakatuig dito sa Social Palace. Wa siya simba, nasigire siya trabaho. Pero ang iyang hingawa niya, ang gugma niya sa Jerusalem, wa ni papas. Ibantuan gani siya sa Ginoo and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Amen. Verse number 6, let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Kung sa kingon dia, which we. So, apil siya. Wako'y labot, wa kay gugma ba, wako'y labot na ako diri sa Social Palace. Sila raman nagbabadlong dito sa Jerusalem. Nganong ako pa man yun ang gitagaan ni mag-burden, Lord, nga mo rebuild sa wall of Jerusalem. Pwede ta siya moingon na, pero tungod sa gugma, si Nehemiah niingon gyud kami. Kay kung tinud-anay ka nga leader or tinud-anay ka nga katawhan dira, kung wala kay gugma moingon gyud kay wa labot na nila, kisa man na sila. Kisa mo kay suon manani. O kailan ni moy? Sabay mo kay kagnaw. Pero tungod sa iyang gugma, ningon gyud siya kami nakasala dia nimo Lord. Dili lang kay sila. Apil ko bisan naa ako diri sa Social Palace. Both I and my father's house. Aw ha? Kay kung kita, ganahan kita nga naman kita batasan gid nga mo pasangil tungod magud niya na inani akong kinabuhi. Tungod magud ninyo na inani akong kinabuhi, dili uy. Imuha ng desisyon. Imuha ng desisyon. Kung ikaw mangunaw ka, pareha ka ni Poncio Pilato. Di ka maingon. Bo, akan maingon ka. Ang kaning Jerusalem, Lord, mga makasasala. Kaya gini sila, gini. Pasayluag, gini sila. Pero tungod sa gugman, ingon gid si Nehemiah, ako, o ang mga katawhan, Lord, nakasagin mo. Amen. Amen. We have dealt, verse number 7, we have dealt very corruptly. Awang statement ni Nehemiah, against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandest thy servant Moses. So, ma-observe na to na si Moses sa law, palandaan sa temple na ay balao dito, nga mga ninyong buhaton, mga ma-offer gid mo sa Ginoo, dapat mo-worship gid mo sa Ginoo in the Sabbath day. Mo nilang buhat, pero wala na sila naka-observe na na. Wala gi-allow sa Ginoo nga i-captive ang nasod nga Israel. So remember, verse number 8, remember I beseech thee,
the word that thou commandest thy servant Moses. Kundi lagi, kung puro naging sala, Lord, ang imo makita diri namo, hinumdumi lang in town ang imong kanaan ni Moses. Kundi pagid madan ni Moses, pagid kay nagpabadlong si adto ni Abraham, Lord. Kani promise ba ka nga sama kadaghan sa bituon ang kaliwat ni Abraham. Kundi pagid madan ni Abraham, asa mo lang mo adto. Kay mao na mo gito ang promise sa Ginoo dito kang Abraham. So hinumdumi, Lord, may nalang nino ka Moses pagikan no, dili kang Abraham. Saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. So tungod yun sa sala. Kita, kumusta man natong wall? Nag-rebuild na ba ta? Or nag-destroy pa na diha? Destroy pa gid samot? Kumusta man ang atong na-scattered na ba? Ang atong kinabuhi, ang atong wall na to? Gingon diri unsay maka-scatter? Because of the transgressions. Mga sala na to nga atong gipangbuhat. Number 9, but if ye return unto me, yawa no? And keep my commandments. Mubasa ta balik sa pulong sa Ginoo. Mo-worship ta sa Ginoo, di sa tao. Pare ko adto na lang ko sa simbahan kay mao ni ayaw. Moadto gid ka sa simbahan because maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Mo-worship ta sa Ginoo, dili tao. Kay kung tao atong tan-awon, di na tumari. Dagan kay distract, ma-distract patani, distract dito, distract sa balay. Dahil dagan distraction sa dan, kapuya, ni wala kita masakyan. O kung na kay motor o na kasakyan, daghan ka traffic ba ni? Anong gipangsirad-an man ni? So di ta kaabot sa simbahan kung tao atong arion. Pero kung ang Ginoo atong arion, o atong i-keep ang iyang commandments, dili lang kayo ang pag-keep, kundi do them. Buhato na to ang gisugo sa Ginoo diri nato. Now which is, go and preach the gospel. Though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, kuyawa na no? And will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Sanaa pa ka, gikan ka sa langit, nahagbong ka sa langit, pinaka-uttermost part pa ka, waon ka sa Ginoo. Kung nuduol ka sa Ginoo. Pero kung saan na to pag-build sa atong wall, kung ikaw mismo kabaw kasi gawgalingon, nga wa ka kasigurado, langit bugid ka ako, no? Sa pag-build na, guba na manadaan. Kung ikaw Kristohanon na good sure, I think wala may corner rin, no? Bisita na, may bisita. Wala na. So, kita tanan. Luwas na maga mo, ambot ng kanin nyo. Kung nagduha-duha pa ka, ang pag-build sa atong kinabuhi, naaragid diha kang Kristo. Ya kung wala ka diha kang Kristo, di ka mapareho ni Nehemiah diri. Ang kinabuhi ni Nehemiah is very hayahay na gid. Nag-serve siya dito. Kaya makita man nato diri nga usa siya ka cup-bearer man gid siya. So duol kayo siya sa luwag. Dili cup. Duol siya sa hari. Makita gid siya sa hari. Unya ang kanang cup-bearer, kung moingon kag cup-bearer, kasalikan o kasalikan gid. Kasalikan. Ay ano man, moinom sa kauna, kung nay poison ikay patay. Ikay mo inom una sa imnon sa hari. Ikay mukaon una mukaon ang hari. So trusted kaayo. Ang simpatiya kung naay request siguro sa Nehemiah sa hari, sugot na yun. Yes, Nehemiah. Okay, awa, ngari na yun. So, balik ta. Kung gikan ka, asa gikan, nakas-out ka gikan sa langit, untod sa uttermost part of the earth, kwaon ta sa Ginoo, if ye turn unto me. Mubalik ta diha sa Ginoo. Mukip ta sa iyang commandments o mubuhat ta sa iyang commandments, kwaon ta sa Ginoo diha. Verse number 10, now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by the great power and by the strong hand. O Lord, I beseech thee, let
Let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name, and prosper, I pray thee, thy servant this day, na si Nehemiah mismo yung kagalingon na, and grant him mercy in the sight of this man. Kinsa man ni? For I was the king's cupbearer. Wagi siya yung cupbearer, bitaw ko. Doon ako sa hari, muhangin ko sa hari. Sultan yun sa hari. Lakas kayo ko sa hari. Pero kung sa'y giingon ni Nehemiah, i-humble down niya yung kagalingon. Wa siya nagsalig kung sa'y naabot niya sa kinabuhi. E kita, nag-eskwela pa gani, or naan na tayo gikuptan nga profesyon, or taas na itong ranggo aning kalibutan na, mao mo na musudin sa itong naunag kasing-kasing na to. Di kita katawag sa Ginoo yun. Kuhan bitaw ko. Kaya na kayo na nako. Pero kung i-humble down na ito itong kagalingon, pareho na Nehemiah, ingon kita, Lord, di na ako kaya. Kaya ni Nimo. So kung parihatan ni Nehemiah nga i-humble na ito itong kagalingon tungod sa gugma sa Ginoo, kaya kung gugma ni Nehemiah yung gigamit diri, wow. Why Nehemiah nga mo adto sa Jerusalem para mag-kod dito, magbugwal dito kuan, magbugwal sa yuta para magtukod og wall. Why magtiltil dito nga Nehemiah og bato para i-build ang wall, wa. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, wa siya nagsalig na siya ang cupbearer, at nagsalig siya sa gahom sa Ginoo. Nehemiah chapter 2. Padayon ta. And it came to pass in the month of Nisan, in the 28th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Maning trabaho ni Nehemiah, trabahador si Nehemiah. Now I had not been before time sad in his presence. So makita na to, kung i-picture out na to, clown din si Nehemiah, si Tingsi. Si Tingsi ba, mo serve sa hari ba? Malipayon kayo. Kumusta man? Kita mo serve. Kita mga kisuhanan, di makabasag pinggan ta. Kay careful kita pirmi. Kung makakwanta, wala si Kuan, may doon. Wala si Kuan. Sayaw mo, sadya, kaya to. Si Nehemiah, now ni Nehemiah, never in his life na nag-serve siya sa king na magulanan siya. Kaya naman, ang gugma, ang tinugdan sa gugma naa niya, na mao ang Ginoo. Wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? So naklaro yun. Luy-luy ang mata. Siguro, way kaon. Tungkol sa way kaon niya, nagkukulgid siya pagayon yun. Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? Huwag mo ka nang luspad, Nehemiah. This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Agoy. Nganong na-afraid ba siya? Magulanon ka nga ning-serve sa king. Nga dapat positive ang magkuhan sa king. Kaya mo judge pa ng king sa nasod. Kaya nakitaan ganiya. So nahadlok si Nehemiah. Kaya naman, pwede pat yun si Nehemiah. Kaya naigini time ha, mutanaw ka sa king, yawa kay permission, patay ka. Nya si Nehemiah, nitanaw sa king niya, magulanon, pwede kayo pat yun. Pwede magaling ipapatay sa king ang iyong queen. How much more cupbearer na? Murag na gini, balak si Nehemiah nga hilukan ko da. Yung mga na nagulgool ni. Pero kung sa'yo ibuhat, verse number 3, and said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof, and consumed with fire. So iyan napadangat ang iyang pinanakit dito. Iyang problema dito sa king. Pwede siya pat yun. Then the king said unto me, for what dost thou make request? So
So I prayed to the God of heaven. Oh. Unsay giingon sa king, ang king nag-ingon na niya, God of heaven. So nakita sa king ang kinabuhi ni Nehemiah nga nangalagad gyud sa tinuod nga Ginoo. So kumusta man? Si Nehemiah ha wala ning tingog pero nakita sa hari sa iyang kinabuhi nga nangalagad siya sa tinuod nga Ginoo. Uy, baptis di ko. Nangalagad di ka sa tinuod nga Ginoo. Matiha na wait, mahingon ni mo anak or lahi gid lagi ka no? Naay something nimo nga lahi gid. Di ka masuko kung naay tao nga mokuan nimo o pasakit nimo. Mo nang nakita sa hari diri sa kinabuhi ni Nehemiah. Kita kumusta man ang pag-build sa tumol with love ba? Or with kuana, na guma na, dinagugma. So makita sa mga tao diri nato nga nangalagad kita sa Ginoo. Pareha ni Nehemiah. Asa ta nga verse? Verse number 5. Sa ta ba ko? And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him. So hasta ang queen walay kaistorya ang queen niya sa batasan ni Nehemiah. For how long shall thy journey be? And when wilt thou return? Gani ato pabalik ko na. Inana ang kahingawa nila kang Nehemiah. So it pleased the king to send me, and I set him a time. Ani king, pabalik ko na yun, pagkikanto ha, pabalik ko na si Nehemiah. Kaya nga naman, mingawan silang Nehemiah. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors. Kaya ano? Ning-request na siya, moadto siya, ning-request pagit siya letters, pagit nga naman. Beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest. Hindi ka na request, no? That he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, according to the good hand of my God upon me. Kaya kung ningon si Nehemiah, kaya ni nako because cupbearer ko sa king, bisan unsa akong buhaton o unsa akong i-request, pwede niya ihatag na rin ako. Pero i-humble down ni Nehemiah yung kaugalingon. Servant ko ni mo Lord, ug ang imong mga servants nakasala. Muhangyo ko sa kaning nga tao, ang hari mismo kayo sa ko nga cupbearer. Kung abilidad ni Nehemiah ni, di niya kaya. Di siya ka-request og letter sa gates na makapass through siya. Di siya maka-request og letter na makakuha siya mga timber para imuon og gates sa Jerusalem. Hingiga no? So ang kinabuhi ni Nehemiah is makuha na to luxurious kayo. Pareha ni Moses ba? Dito sa, pwede naman ta, nakapatay si Moses. Nya, anak mo siya sa pero. Okay ra to. Ayos ka pala ka Moses. Inakadlaw mo, wag tang siya kay sagot ko ang ako dang Pharaoh diri, ang hari diri sa Egypt. Pero unsay gipili ni Moses? Kagyo siya. Wa siya nagunahon na unsa siya kangilngig ang iyang background niya. Paniyang gipangalagaran ng Ginoo. Or bisan pa lang pag adto niya sa Egypt, wa kailan ako. Anak ko sa hari. Pero diri sa Egypt, ikaw ra ni puli. Wa kailan ako pero wa siya ningon na nagsalig siya sa gahom sa Ginoo. Amen. Instead ng magkinabuhi si Moses o si Nehemiah nga luxurious kayo pero ilang gipili ang pagpangalagad sa Ginoo. Nga ang kalipay nga ang gugma nga mahatag sa Ginoo diri nila dili ka kumpara sa mga butang ni kalibutan. So I hope kita
serve na tong Ginoo sa kalisod o sa kayahay, mapareho ta ni Nehemiah o ni Moses. Nawa nagpabilin sa luxurious nga kinabuhi apan nangalagad sa buhi nga Dios. Unya, kumusta man? Naa na ba nato ang gugma? Kay ingon sa John 3:16 diha, for God so loved the world, yun sa pag-prepare sa Ginoo. Kung may tawa tay gugma, kasi wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi. Kasi siya ba ang author sa gugma? So point number 2, build with patience. Kay kung way pasensya si Nehemiah, ngayon naman, deng dereng ang kontra na si Sanballat ang Tobaya. Nehemiah chapter 2 verse 9, padayon na to. Kaya naman, kinahanglan ang dili lang kay ang gugma ug ang pasensya, pero puyog naman guna kung naa kay gugma, ang pasensya nimo bisan pa pila ka loud ang imong latason, maabot ka kung naa kay gugma. Verse number 9, then I came to the governors beyond the river and gave them the king's letters. Now the kings had sent captains of the army and horsemen with me. Yawa, no? Anay kuyog si Nehemiah. Verse number 10, when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Ano man na si Nehemiah? Kanahan man siya nga mga bugoy mga taga Jerusalem, mga Israelites. Nganong iya man i-build ang wall balik, pangguba na gaya na kay tungod sa ilang pagka mangtas nila. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Verse number 12, and I arose in the night, and I and some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. Neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. So lisod kayo. And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the damp port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Eh, kita kung masunugan na kita, buol na jugayop, how much more tibuok naso na yun. Then I went on the gate of the fountain unto the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned. And the rulers knew not whither I went or what I did, neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Verse 17, then said I unto them, yea, see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. So makita na to diha nga discouragement na kayo to. Kung wa kay pasensya, kapuya, kani guba, manguli tayo, mamutos tayo. Di ta mo ari, di ta mo build na ni. Kanya magpabadlo na gihapon ang mga Israelites. Makuway tayo. Kung way patience si Nehemiah kaya ni nga time, makita na to, babasahan nato niya. Then verse 18. Verse 18, then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for their good work. Tungod sa pasensya ni Nehemiah na ay mga tao na na-encourage. Tungod sa gugma ni Nehemiah na ay mga tao na nikuyog niya. Unya, dili lang kay tao nga nikuyog niya, kay nindot man sa feeling nga ikaw naa kay tinguha nga nindot unya giuyunan.
Nindot ba na? Ma-encourage ba ka na? Pero sa verse number 19, but when Sambalat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite and the Geshem, the Arabian heard it, they laughed us to scorn. What if discouragement ang may tabo nimo? Naa ba kay gugma gihapon? Kay question sa gugma no kay Ginoo man naghatag niya. How about ang patience? Napa ba ang patience nimo? Ma-try ba? Di man ma-try ang patience gid. Kung naay mo oppose. Di man ma-try kung naay mga tao nga ning kuha nimo ning uyo nimo. Diha mo gid ma-try atong patience. Kung naay mga tao nga moingon hilom di ay. Ha? Kung sige yun, they laugh us to scorn and despise us and said, what is this thing that you do? Will ye rebel against the king? Uy, kung imo na i-build na ang hari ang kontra nimo. Kung siya kabaw na po yung hari, naghatag niya. Ning rebel ka sa king. Ang king, mga sugot, mga king nako. Then answered I them, and said unto them, the God of heaven. Wagi siya ringon, ako, kailan ako, Nehemiah ko. Kaberal ko, di umahadlok na ko. Wala kasi gingon ni Nehemiah, the God of heaven. Nagsalig si Nehemiah sa Ginoo. Wa siya nagsalig sa iyang kaugalingon. He will prosper us. Therefore, we, his servants, will arise and build, but ye have no portion. Wa mo'y labot, nor right, nor memorial in Jerusalem. Magsimo, yaga-yaga diri namo. Ang Ginoo nagpadala diri namo. Amo ning i-build. Amo ni itukod og balik ang among wall. Kita, kumusta man ta? Sa dihang naay mga tao nga mo tamay na to. Niga, insert man. Polo-polo naman. Uy, nag-Bible na lagi karon. Or naay si Satan mismo maingon na to, di mo kaangayan. Ang pangutanan, imo na pasambalikan yung pangutanan, kisa may angayan. Sambalikan mo sa Satan na, gikan may kasalangit yan eh. Nakasalak mga ikaw, what's ako? Gikan ako sa makasasala na kudaan. Pero pasalamat lang kita tungod sa pasensya po sa Ginoo diri nato. Tungod sa mercy sa Ginoo diri nato. Nakapadayon ta. Og makapadayon pa gyud. Verse number 20 na no. So 4 to 12 ato lang i-advance diri. Kay diri sa verse chapter 3 makita nato diha magod ang poverty, ang famine, sumatray gyud ang pasensya ni Nehemiah. Wa na isod ang maglubot na mga sa kuan yun. Bugasan. Wan magita ang daganan ani. Kaya ila itabo ni Nehemiah diri sa chapter 3. Naay poverty, naay famine, napagid false rumors pa yun. Buo mo ng Nehemiah. Tagaan pa yun, gitamnan pa yun siya, gisowing discord pa yun siya ni Sambalat ang Tobiah pa yun niya. Di ba niyano nga mga tao ba yan? Ang isakit niya. Mga ngilngig po na ba ng mga tawana? Naay ni mga tao ipanghandulan. So kung sa isulti nila, patuman. Nagingon pag yun diha nga verse number 4, chapter 4 verse number 1, but it came to pass that when Sambalat heard that we builded the wall, he was wroth. So naay action nakalagot and took great indignation and mocked the Jews. Wag ni unong si Sambalat. And he spake before his brethren and the army of Samaria. Bawa na. Naa siya'y pulong sa mga taong inaning ang lingig. And said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Ila palikunan ang ilang kaugalingon? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Makaya ba ka na nila? Na Tobiah and the Ammonite
was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, tama? Kung na ay fox nga mo sakada, he shall not even break down their stone wall. Away na ligo no eh. Patungan na nag-fox diha. Matumba na. Hear, O our God, for we are despised. Hanglang ginagpasensya gid. And turn the reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. Yawa nag-ampo ni Nehemiah, no? And cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee. Kay kani sa una, di pa man ni ma-wash out ang sala. For they have provoked thee. Kung mo-offer sila sacrifice, ayaw allow, Lord, na makabira nilang sala. For they have provoked thee to anger before the builders. So build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Amen. Kita, sige tag-build sa atong wall, pero ato kung sa di-entertain, nagsamok-samok na to. Kung saan paghuman sa atong wall. Ngayon na to, kapuya ni kana bitang naa kay buhaton focus kasi mong buhaton niya samukon ka. Ang kanay mong ikuptan mabusdak kinanimo. Kani nindot ang tinguha nilang Nehemiah. Pero unsay giingon diri? Ang mga tao had a mind na ipangunahuna sa pagbuhat ang finish din nila. Tungod sa leadership ni Nehemiah, nga naay gugma, naay pasensya, nga nagsalig sa Ginoo, gihambuldan niya ang kagalingon, ang mga tao natakdan. Focus sa pagbuhat na mabuild ni ang wall. But it came to pass that when, wagi po na surrender ha, that when Sanballat and Tobiah and the Arabians, taghana na nila and the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth. Yawa na. Lagot na kayo sila. Daghana kayo sila. Daghana na na-recruit. Aning kuhan Sanballat eh. And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem. Agoy, and to hinder it. Huwag nga na ginila. Una kayo, pagayaga pa man to. Threat pa man to. Sige, wasa na ninyo. Patungan nagkuhan ron, fox ron, natumba gina. Pero kani, gather na ginila. To fight na good. Nevertheless, we made our prayer unto our God. Huwag ninyo dyan. Papulitan natin yung mga nag-iba ninyo, kanang kuha ninyo, espada. Mag-prepare na sa fight. Huwag yun. Dili ka na, ang giuna ni Nehemiah. Ang giuna niya, ang prayer yun. Sa Ginoo. Kaya kita, lagot na kita. Labay lang ginidirect yun. Ang kanin, nagsigyaga-yaga na po. Bantay lagi ni siya, pero si Nehemiah, buhat niya, mag-ampo ta. Ay pagsaling sa mga galingon nga abilidad. Salit na sa Ginoo. And set a watch against them day and night because of them. Nag-ampo una, wag giningon sa tanawa sa tuto, bantay sa to dito niya, mag-ampo din ta, dili. Ang gibuhat ni Nehemiah, ampo sa ta. Dayon, kanay, mo plano na to, bantayan na to. Ilang punta mo kumpiyansa. Spiritual report kayo ta. So, ang gibuhat ni Nehemiah, pabantayan niya. And Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. Naay discouragement, ug naay taga Judah gid mismo ningon, di na to kaya siya ni Nehemiah. Naghanag ko ano, puro guba jud. Di nila to kaya niya, naipagit sa balat ito ba'y kadaghan pa nila. Pero, continue pa ganyan. Our adversaries said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease. Di sila mohunong kung di ta maguba. Di ta mga matay.
And it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times, For all places whence ye shall return unto us, they will be upon you. Ingon dia. Therefore, wala gibutan na. Therefore, verse 10, ito nyo lang, set I in the lower places behind the wall, and on the higher places, I even set the people after their families, with their swords, and their spears, and their bows. So, tungod ani, ipaandam ni Nehemiah. Ampo sila, o nangandam sila sa pag-fight. Muna, makita po na ito da. Makita na ito diha, nga nangandam sila. Makita po na ito diha, nga wala sila ng kumpiyansa. Na ang ilang pagsalig, naaragin sa Ginoo. Na makita, di na nato pasahon tanan, kaya magdaghan na dyan kayo. So, makontinue tayo dali sa verse number 6. Tungod, chapter 6, sa verse number, chapter 5 po, makita na ito diha nga, ang usa ka kamot para trabaho, ang usa ka kamot espada. Inana sila kaandam na mo fight. Pero ang ilang pagsalig, wala silang kaugalingon nga abilidad naa sa Ginoo. To make the long story short, gingon diri sa verse number 6, chapter 6, verse number 15 o 16, unsa nahitabo? Tungod sa pasensya ni Nehemiah nga natakdan ang mga tao, unsa nahitabo sa verse number 15. So the wall was finished. In the 20 and 5th day of the month of Elul, in 50 and 2 days. Tungod sa dedication ni Nehemiah, na naay pasensya, naay gugma sa Ginoo, na finish ang wall. Nahuman ang wall. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, nawa, ano na po na enemies, and all the heathen, dili magtotoo sa Ginoo, that were about us, so these things, they were much cast down in their own eyes. Kung po yun, nangatagak ang mga mata, literal ba? Nagsingkay ang mga mata, murag matagak. For they perceived that this work was wrought of our God. Amen. Di tungod, lo, grabe ni Maya, no? Nahuman mo gid ni Maya, nagana to ko na. Kailangan gid pasensya gid, pero giingon sa mga tao diri, Ginoo gid. Amen. Ginoo gid. Grabe kinabuhi na siya sa una. Di may imagine. Pero ang Ginoo man nag-build sa iyang kinabuhi. Amen. Daghang ta mga tao nga ilahan na noy. Nga makita na to, way gid pag-asang makupot og Bible. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, i-build sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Na-build mga yung posible nga butang, kalibutan mga na-build mga kinabuhi na panahon. Niingon gid ang mga kuan na gid mismo ang niingon, ang mga hidden na gid, ang mga unbeliever na gid niingon, lahi gid lagi kanu. Di gid ka kausab sa imong gayong Ginoo gid. Ginoo gid nag-usab nimo. Mana, na-finish gid ang wall. Then Psalm 126, verse number 5, kung maka-open mo na, gingon dia, they that sow in tears shall reap in joy. Si Nehemiah, nagtanom in town, tears in town. Kung kita, usab, kung naitay anak, nga tanom ta sa itong mga anak o kulong sa Ginoo nga with luha pa or dugo or singot sipon sa pa buo po na diha. Naglisod man ta karon pero ayaw kabalaka. Kung naa tay pasensya ato gamiton ang gugma sa Ginoo. O natay mga tao nga gipang-atiman nga makaingon ta mulikyo siya gid. As long as naay kinabuhi, nakapagipag-asa gid. Amen. They that sow in tears, pohon, murib kita with joy. Amen. Amen. I hope nya diri sa Galatians chapter 6 verse number 9 sa gingon dia. Be not weary, sakto ba ko? In well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung nagloya si Nehemiah, di mahuman ang wall.
Kuya, ni Sabal, tubayan, bumulit ay, nakay ko dito, nag-cupbearer na ko. Kung sa'y kanon sa hari, may kanon ako. Kung sa'y imnon sa hari, may imnon ako. Asa nagpuyo ang hari dito po ko. Pinagka ay dito si Nehemiah. Eh kung di pangkaon sa hari, ako magtilaw ni Nehemiah, pak! Kus-kus na yan dito. Mamatay gid ang hari. Pero, ipili ni Nehemiah ang pagpangalagad niya sa Ginoo. Miliin sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nga, i-build gid ang wall. Kita, especially mga ginikanan, o na yung pangatiman, na yung mga discipler. Unsa man, i-build na to ang wall na with love and with patience. Yun lang kaya na. Ika number 3, napay last. Build and share. Kay si Nehemiah sa dihang, sa verse number dalang nahumana ang wall of Jerusalem within 52 days with Sanballat and Tobiah. Nagamit yun ang gugma sa Ginoo o ang patience ni Nehemiah, ang gilein sa Ginoo. Sa gingon na niya, verse number 7, chapter 7, verse number 1 to 6. Now it came to pass when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters, and the singers, and the Levites were appointed, that I gave my brother Hanani, and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man, and a feared God above many. So nakita pa na niya, and said unto them, let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot. Instruction niya, and while they stand by, let them shut the doors and bar them, and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, everyone in his watch, and everyone to be over against his house. Now the city was large and great, but the people were few therein, and the houses were not built. So ang wall pag dito no, and my God, verse number 5, my God put into my heart to gather together the nobles and the rulers and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein. So these are the children of the province that went up out of the captivity of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem, to Judah, everyone unto his city. Sabot pasabot ani. Kung si Nehemiah iyang kaugalingong abilidad iyang gigamit, mingon siya nganong niari man ka. Dawat limpyo raman mo. Ning ari raman mo nga humana. Atong kinabuhi, i-build na to diha sa Ginoo, pero di na to i-share dito sa uban. Nung kayo ta, bahala na mo dahil, luwas na bitaw ko. Pero si Nehemiah, secure na ang Jerusalem. Pero ipagpatawag ito niya. Amen. Tawagan na to sila. Nabalik na mga audio, mga salbahes ni. Di ba? Ningon si Nehemiah na. Iyan naman, ibuhat ni para sa mga katawhan. Amen. Ikaw, nidukdok kag kuan, magtilyo wala. Why so makailabot. Ikaw, bro. Kaya ka dagay kada. Pero mo kailabot sa pag-build yun. Ato na kanito, dahil ka kuan na ka ng dahil ka gawa sa ako na gawas na ka sa gate, limos na ka din. Wa kay labot sa Jerusalem. Ana na ka sa wall. Pero si Nehemiah iyang gi-share gyud Amen. ang victory. Wa niya giangkon ang victory. Wa niya giangkon ang Jerusalem. Kundi pa lang tungod na ako dinhi mabuild eh. Amo panood dire, kamera dire. Kami naghago dire. Nahabilin dire. Ano dahil di kundi mo mamalik. Pero iya gipakuha eh. Amen. Pang-adto ganyan mga rulers kay pamalik mo. Ari na mabalik mo kay pareho. Na maka-worship na ta. Amen.
da sa Ginoo. So makita po nato sa Matthew chapter 28, ang Great Commission yun. Matthew chapter 28. The Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Di ta ka go kung wa ta na build. Amen. Amen. Unsa na to pag-build kung kita mismo wa ta na build? Amen. Unsa na to paghatag sa gugma kung wa tay gugma? Yang tinubdan sa gugma ang Ginoo ra gyud. Para makaangkon tag tinud-anay nga gugma, dapat luwas gikan. Amen. Si Kristo ang perfect example gyud nga naghatag og gugma, even ang iyang kinabuhi iyang gihatag. Di kita kahatag sa atong kinabuhi sa mga tao nga tarong o sa atong anak nga tarong. How much more sa mga tao nga subidahon. Go ye therefore, i-share ninyo ang inyong na-build. Ang na-build sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ato mapakita nila atong batasan, wa ta na-build. Wa ta ni-share nila sa kaayo sa Ginoo, wa ta na-build. Ita pareha ni Nehemiah. Nakashare ta sa atong love nila, pero wa tay patience. Di ba gidukdok naman ako diri dapita no na nisulpot na po nibalik ang uo sa sa lansang dukdoko na po nato na po. Patience, build with patience, and ayaw kalimot sa pag-share yun. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them. Ang pag-teach, dito ka-teach kung ano to. Amen. To observe all things whatsoever I have commanded you. Kung saan kayo mag-command ni Lord? What na build na. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. I-build na to atong kaugalingon diha sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, para makaangkon tag pasensya, because naay gid mga sambalat at tubaya. Arabian, Ammonites, Ashdodites, unsa pa to? Daghan-daghan din na. Daghan-daghan po nagpasensya. Mana i-build na to atong kinabuhi diha sa Ginoo karong 2026 para daghan tay kakam. Build na to tong kaugalingon financially, emotionally, spiritually, tananly. I-build na to sa grasya sa Ginoo. Last, ani ko mo close sa kaning kuan. I think kadaghan po na ako giwali. Numbers 22. Kay ang wall sa tanang panahon, ang wall gyud. Dili lang kay mohatag og protection diri nato, kundi mo remind po nato. Numbers 22 verse 21, I think kailan mo ni Balaam. Si Balaam o ang iyang asno. And Balaam rose up, verse 21, in the morning and saddled his ass and went with the prince of Moab. Familiar mo nga story? Hingnan sa Ginoo si Balaam, ayaw pagkuyog Balaam. Kay makuyog gid siya. Kay dugo kay gihingnan si Balaam, kung unsay istorya may tabo man. Nagihangyo siya sa taga Moab na isulti ni Balaam na itunglo ang Israelites. Kanya mga Israelites atong panahon go out naman sila sa Israel. Dito sila nag-camp, sila dito. Nya ang ilang buhaton sa taga Moab, ilang ingnon si Balaam na tungluhan ato ta ibabaw gud sa bukid gud imo ra mong itunglo sila nga naa sila diha. Wa sila kabaw. Nya di mo mosugot ang Ginoo. So manay naitabo ni Balaam ning adto magid si Balaam. Sayo pa kay sa buntag rose up in the morning and saddled his ass and went with the prince of Moab. And God's anger was kindled because he went. And the angel of the Lord stood in the way for the adversary against him. So naay angel na nag-atang kang Balaam. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. So nag-ana na dayang
Anghel. Sige, lapay ron. Pikas yun ka. And Balaam smote the ass. Ano man? Ano sa dapat na? Drawn in his hand and the ass turned aside out of the way. So nitipas and went into the field, and Balaam smote the ass and turned her into the way. And the angel of the Lord stood in the path of the vineyard, a wall, being on this side and a wall on that side. So diha ni sud ang wall, no? Yeah. Wall, nagpa-remind o muhatag og safety yun. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. Gipulpunala ni Balaam ang yang asno. And the angel of the Lord went further and stood in a narrow place where was no way to turn either to the right hand or to the left. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam. And Balaam's anger was kindled. So, pagayo. And he smote the ass with a staff. And the Lord opened the mouth of the ass. Ang istorya. Ang pasabot na gipa-istorya sa Ginoo ang asno. Ang donkey. And she said unto Balaam, diyaw ng istorya, na conversation, what? What have I done unto thee? Kung kita na istoryahan ito, mabudagan, sugdahan eh. That thou hast smitten me these 3 times. Kung ikaw tarong ka nga pangunahon na, istorya ang asno, mudagan ka eh. Pero tungod sa nabutaan gid si Balaam. And Balaam said unto the ass, tupag ko si Balaam, because thou hast mocked me, I would there wear a sword in my hand, for now would I kill thee. Kung espada pa ni, gihiwa na ko ng ulo mo. And the ass said unto Balaam, am not I thine ass upon which thou hast ridden ever, since I was thine? Unto this day was I ever wont to do unto thee, and said, Nay. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. So makita na to, ang wall nagpa-remind ni Balaam. May gani ang asno nakita sa angel. So, ang wall, unsa ka importante ang wall sa atong kinabuhi. Pasabot ako ba? Ang wall sa atong kinabuhi. Mao ang pulong sa Ginoo. Muhatag og safety na to. Magpa-remind na to always na wala na ka sa kabubuton sa Ginoo. Oy, ningkuyog na ka sa mga Moab. Pareha ni Balaam. Ang wall, muhatag og protection na to para sa time ni Nehemiah. I hope ato i-build atong wall para natay reminder. Basahaw na to ang pulong sa Ginoo, buhaton na to ang pulong sa Ginoo. Para sa Ginoo, di para sa tao. Unsa kanindot? Ato mga anak, ato sila buildan og wall po sa ilang kinabuhi. Na pinagi sa grasya sa Ginoo na ma-build ang wall. So, I hope natin nakatunan karong kamuntagon. Let's pray. Amahan niyo lang itnon. Salamat Lord God sa imong pulong. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga nakakaroon na naminaw sa imong pulong Lord. Salamat sa kinabuhi ni Nehemiah sa pag-build sa wall dili gidalim at piniagi sa imong gugma. Piniagi sa pasensya Lord imong gilain diri sa sikasing. Nabangi kami Lord nga ang among pagsalig wala sa among abilidad, wala sa among mga connection sa lawas Lord. Nabangi kami matagosa karong 2026 Lord God na among i-build ang among wall. Binagi Lord ang pagbuhat sa imong buluhaton, ma-prepare ang matagosa, mga proteksyon na ng matagosa. Natabangi kami na wala kami sa side Ginoo sa musakit sa nabuhat sa mga maayo Lord na binagi Lord sa buluhaton nimo. Bagi kami na wala kami kasing-kasing na kurap na kasing-kasing Ginoo. Patabangi kami Lord na imong gugma.
butasan gid ang karakter gid ni Jesus Christ na mong itinguha gid sa mong kasing-kasing. Kabangi kami Lord God kay dili gid na mo kaya ang pagkinabuhi ng kalibutan na pinagi sa mga abilidad, pinagi sa mong mga experience na mo. Patabangi kami na mong experience yun na nahumol gid sa imong pulong, nahumol sa pagbuhat sa imong buluhaton. Kabangi mo mga katawhan sa pag-ari sa tubangan na ilang i-offer na ilang mga kasakit na nag-build ba sila or nahunong ng pag-build or na hunong kay tungod nag-entertain sa kaaway. Kabangi kami matagos sa dili kanamo karon kamuntagon ang offer da kanimo Lord ang mga worries, ang mga kasakit sa mong kinabuhi or namin mga Kristohanon karon na magpasalamat da kanimo na nag-continue Lord God sa pag-build sa wall na with patience labi na gid Lord sa gugma nimo. Tabangi po da matagusa na amo gid i-share Ginoo ang pag-build sa ang ang pag-build sa imong sa wall sa imong kinabuhi na pinaagi ra gid sa imong pulong, pinaagi ra gid sa imong gugma Ginoo. Salamat Lord God sa mga authority sa imong kinabuhi, labi na sa mga pastor Lord na naghunong sa pagpahimangno diri kanamo. Kung wala po unang Ginoo ang imong pulong na mo pagabasahon matag adlaw na di gid namo ma-contain gid sa mong una-una kasing-kasing Lord ang imong pulong. Salamat Ginoo na ikaw nakahatag po ng Holy Spirit matag-usa na mo-guide ka namo, magpa-remind ka namo na if wala na kami kasi makaugot. Mabangi ang matag-usa sa pag-offer karon sila mga pagampo karon Lord. In Jesus name. Amen. Okay, kung nakakay pasalamat sa Ginoo, hatag sa